Hello mga ka-chill at kabagang! Welcome to my channel, Doc Jeff Sumagi TV, and today's vlog pag-uusapan natin kung ano nga ba yung bruxism o pagngangalit ng ngipin. Ang pagngangalit o yung tinatawag na bruxism yung mga naririnig nyo kapag may mga katabi kayo o yung mga partner nyo o kaya yung mga kamag-anak nyo na kapag natutulog ay meron lumalagitik o yung parang nag-i-scratch dun sa kanilang ngipin. So, ayan po yung tinatawag na pagngangalit. Isa sa mga factors to consider kung bakit may bruxism o pagngangalit ng ngipin ay number 1 ay stress. Dahil kapag stress tayo, ang mga muscles natin dito, yung mga masseter muscle, temporalis muscle, nagko-contract o sinasabi nating o tinatawag nating pagtitigas o paninigas ng mga muscles. Kapag may mga involuntary movement o involuntary changes, yung physiologic length ng ating mga muscles umiigsi yan, nagkakaroon po ngayon ng pagngangalit. Ibig sabihin, dumidiin po kapag matigas ang ating muscle, hindi natin namamalayan, nagkakaroon na po tayo ng pagngangalit. O, hinay-hinay sa stress baka maggalit. O, hinay-hinay sa stress baka maggalit ang ngipin. Pangalawang factor ay yung nabubunutan ng ngipin. Dahil pag nabunutan tayo ng ngipin, nagkakaroon po ng changes ang ating kagat o yung tinatawag na malocclusion. Again, kapag po bumagsak ang ating vertical height, kapag yung kagat natin ay bumabagsak din, nagkakaroon po, ang punta po niyan ay contraction of muscle o shortening of muscle na nagkokos po ng pagngangalit. Kaya iwasan po natin ang pagbunot o pagpapabunot ng ngipin, at kung hindi naman po maiiwasan ang pagpapabunot, kailangan nyo po yung lagyan ng replacement. Pangatlong factor, baka naman ang bite mo ay mali kasi meron tinatawag na class 1 bite, class 2 bite o class 3 bite. So i-discuss ko po yun sa susunod na aking vlog. Pero kapag mali po ang inyong bite, maaari magkaroon po kayo ng pagngangalit ng ngipin o bruxism. Oh, panoorin nyo to. Magmamagic ako. Hindi ako alis sa pwestong to. 1, 2, 3. See? Magic! Ito po yung muscle na nagko-contract kapag po tayo ay nabunutan ng ngipin dahil ito po yung vertical height na kailangan nating i-maintain. Meron po dito yung picture po ng effect kapag po nagkaroon po ng missing. So pag po nag-tilt po yan or hindi na bumagay o nagmali na po ang kagat, nagkakaroon po ng pagbabago ang ating kagat, bumababa po ito, nagkakaroon po ngayon ito ng shortening of muscle length. Kaya po, nagkakaroon po ng bruxism o involuntary movement ng ating mga muscles. Siyempre kami mga dentista at si Doc Jeff ay may solusyon dyan. Ginagamitan namin yan ng mouth guard o night guard. Isinusuot yan tuwing gabi kapag tutulog na ang patient para ma-prevent o ma-protectionan natin ang ating mga ngipin pag magngangalit, kasi pwede pong mabasag ang inyong ngipin o mapudpod dahil po sa matinding pressure na ginagawa po ng muscle contraction. Bukod doon, meron pa po tayong correction of bite. Baka naman kailangan nyo magpa-braces o kaya magpa-TMJ correction dahil nga po may mali na po sa inyong kagat at sa mga physiologic length ng mga muscles nyo. At syempre, yung pinaka-importante sa lahat, ibawas-bawasan naman natin ang ating stress. Learn how to manage your stresses. So that's end of my vlog at maraming salamat po sa pagtutok sa aking channel. Don't forget to subscribe my channel, Doc Jeff Sumagi TV. And of course, do not forget to hit the notification bell para pag may bagong upload, updated kayo. See ya! Bye-bye!